Kumusta kaibigan? Ako nga pala, si Corvus. Ikaw ba ay isa sa mga taong may madilim na pinagdadaanan? Kung oo ang sagot mo, isa kang maituturing na dark wind drifter. Ano ang pinagdaanan ng mga dark wind drifters? Iba-iba ang kwento nila, pero iisa ang ugat na buwag ang mundo na inaasahan nilang matibay. Isa, pagbagsak ng pundasyon, nawalan ng trabaho o kabuhayan, nasira ang relasyon, iniwan, nagtaksil o napagod. Mga pangarap na biglang gumuho, yung dating plano sa buhay, naging abo. Dalawa, katahimikan ng Diyos o pakiramdam nila. Nagdasal pero walang sagot. Naghintay pero walang pagbabago. Ito yung pinakamabigat. Nasaan ka, Panginoon? 3, laban sa loob ng sarili. Takot sa kinabukasan. Duda sa sarili at sa Diyos. Pagod na pero hindi pwedeng tumigil. Hindi lang laban sa mundo, laban sa isip at puso. 4, rock bottom moments. Mga gabi na walang direksyon. Mga araw na parang walang saysay gumising. Pakiramdam na wala ng kontrol sa buhay. Dito ipinanganak ang Dark Wind Drifter. Hindi na siya in control, pero naglalakad pa rin. Bakit sila tinawag na Dark Wind Drifters? Dark Wind, dahil tila pinagtakluban sila ng liwanag ng kalangitan sa gitna ng bagyo. Drifter, pero pinili pa rin nilang lumakad. Hindi sumuko. Hindi sila bayani sa simula. Sila ay mga taong tinamaan ng bagyo, pero hindi nila nito. Gaano kadilim ang pinagdaanan nila? Hindi parang tulad lang ng pelikula, kundi mas mabigat. Ordinaryong buhay na unti-unting nasisira, mga pangarap na tahimik na namamatay, mga panalangin na tila walang sagot. Ito yung klaseng dilim na walang ingay pero sumisira sa loob. Bakit patuloy silang naglalakad sa buhay? Hindi dahil naayos na lahat o wala na silang problema, kundi dahil may hawak na silang liwanag kahit maliit pa. Yung hawak nilang liwanag ay si Kristo Jesus. Ang pinanghahawakan nila para hindi tuluyang malunod. Hindi sila naglalakad dahil maliwanag na ang daan. Naglalakad sila dahil kahit sa dilim, may liwanag silang piniling sundan.